Jubilito TV Official. So yun. Inyo at sa mga kabagis, this is Jubilito TV Official at eto na naman pumuli ang isang edisyon ng ating reaction video mga kalingap at kabagis. No? Pero bago po natin simulan, mega love shoutout po muna kay Kuya Val Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs, kay Kalingap Rab, kay Rowell of Malalag, Kalingap netizens, Kalingap subscribers, Kalingap supporters, at lalong-lalo na po ang ating mga Kalingap partners. Ayan po, mega love shoutout po sa inyong lahat. So ito na nga mga kalingap at kabagis, no? For today's reaction video, napaka-trending po nito ngayon na kung saan ay talagang niyanig ang community ng isang dating beneficiaries ng Kalingap, no? Mga kalingap at kabagis. At upon recording this reaction video ay yung mga iba na po nating reactors, Kalingap reactors ay nakapaggawa na po ng reaction. At tayo naman po ay gagawa din ng ating sariling version at magbibigay din po tayo ng ating opinion kuro-kuro regarding po dito. Okay, huwag na natin patagalin. To give you a brief context mga kalingap at kabagis, no? Ito pong sponsor na ito na nag-upload ng kanyang video ay isiniwalat niya po sa publiko ngayon. Lalong-lalo na no, naka-address sa Kalingap community. Hindi naman totally naka-address sa Kalingap community. Pero ito po ay tawag nito, naka-address sa mga sumusubaybay, sa mga dating beneficiaries po ng Kalingap, no. Huwag na nating tawag nito. Huwag na nating ipaligoy-ligoy ang mga viewers natin. Ito po. Si Medit. Alam naman po natin, si Medit ay na-scout ni J. Brad na naka-station sa Naga. Kalingap partners po yan. At yun nga po, in-refer kay Kalingap Rab. At na-vlog ni Kalingap Rab itong si Medit. At nag-viral, mga kalingap at kabagis. No? Not necessarily viral na viral, pero na-capture niya ang mga puso ng mga viewers ng netizens, Kalingap netizens. At ayun, tinangkilik at nagkaroon ng love team. Yung nga po yung si Dan. So, nung nagka-love team, si Medit ay medyo nag-prosper ng konti, no? Ang kanyang career at bilang isang beneficiaries ng Kalingap. Kasi marami pong mga sponsor ang talagang naantig sa kalagayan at that time ni Medit, di ba? Kasi nga, syempre, ulirang estudyante, college student. Kasi doon siya na-discover, no? Nagtitinda ng leche plan at itinataguyod ang pamilya sa pamamagitan po ng pagdiskarte sa araw-araw o sa pagtitinda po ng mga kung ano-anong mga pwedeng ibenta. Lalong-lalo na po yung kakanin, no? Yung leche plan nga po. At dito, may mga mangilan-ngilan na mga sponsor po ng Kalingap ang nagpaabot ng kanilang tulong, suporta dito po sa bata. At ayun, alam nyo na po kung ano po yung mga sumunod na istorya. Di ba? Na nung medyo sabihin na nating sumisikat, ay nag-decide. Hindi po natin alam kung ano talaga yung reason. Pero sabi nga po noon, gustong i-explore ang pagiging isang content creator. Pero nagpaalam na aalis po ng Kalingap. At hindi naman po yun. Hindi naman po hinadlangan ni Kalingap Rab yung kanyang pamamaalam. At nilet go na nga po. At bumuo po ng sariling community ika nga, no? Mga Kalingap at kabagis. Ito pong si Medit. Na kung saan ay tawag nito. Na kung saan ay gumawa ng sariling community, nagkaroon ng sponsor, and at the same time po, mga kalingap at kabagis, ay nagkaroon din po ng reactor, no? Sumikat, nagkaroon nga po ng billboard, di ba? Mga kalingap at kabagis, at dati noon ikinukumpara doon sa isang love team, no? Na sila may billboard, tayo wala, ganyan. So on. So ito na mga kalingap at kabagis, alam naman po natin sa mga sumubaybay sa kanya na nagkaroon siya ng mga issue regarding sa sponsor. And eventually, nagkaroon ng issue sa mga reactors. And
Eventually nabuwag, 'di ba? Nagka-kwan sila, nagka-hiwa-hiwalay na po sila. So, naging hindi maganda yung takbo ng kanyang community in regards po sa mga sponsor at sa mga reactors. At ito, maaling apat kabagis ay si Ma'am Anarita. Yan, si Ma'am Anarita Reyes ay isa sa mga naging sponsor ni Medit from day one, no? Mahaling apat kabagis at naging solid na sponsor ni Medit yang si Ma'am Anarita Reyes. Kaso nga po, syempre, hindi may iwasan talaga na may mga issue dumarating, lalong-lalo na po pag pera po ang pinag-uusapan. Or in the same time, mga kalingap at kabagis, yung mga sinusuportahan, no? Nagkakaroon po ng mga misunderstanding. So sa tinagal-tagal ng panahon, mga kalingap at kabagis, na wala po tayong narinig kay Ma'am Anarita Reyes, ay ngayon po ay nakapag-decide na po siya na magsalita at talagang ibunyag sa buong sambayanan ng mga netizens, buong sambayanan ng mga netizens, na ito nga po talaga yung naging ganap at kung sino po talaga si Ma'am Anarita Reyes sa buhay ni Medit na nag-sponsor, gaano kalaki yung naibigay niyang pera, na itulong niyang pera dito po sa batang ito. So huwag na natin patagalin, mga kalingap at kabagis, no? Panoorin po natin si Ma'am Anarita Reyes at pakinggan po natin yung katotohanan ng kanyang inilahad, no? Na may mga supporting hard evidence and documents na kung saan ay talagang masasabi po natin talagang lehitimong naglabas po siya ng ganong kalaking pera. At marami po siyang pasabog dito, mga kalingap at kabagis. So panoorin po natin, narito po yun. Ginawa po natin dito, mga kalingap at kabagis, medyo binilisan lang po natin yung boses ni Ma'am Anarita kasi kung ino-normal po natin yung speed ng kanyang voice ay aabutin po tayo ng siyam-siyam dito. So we will try at least kahit paano matapos yung pinakabuong konteksto ng kanyang statement at dito po malalaman po natin lahat-lahat. So ito po, pakinggan po natin si Ma'am Anarita Reyes. Hello everyone. Isang magandang hapon dito sa Amerika, umaga or gabi sa ibang bansa. So, first time kong gagawin ito, almost isang buwan ko pinag-aralan at pinagdasal sa Panginoon na dapat gagawin ko to kasi hindi maganda na manahimik na lang, na hindi ko hayaan na yung paninira ng mga batcher, kung ano mga bagay na hindi maganda na pinagsasabi. So, I think, sa mahabang panahon na aking pag-muni-muni o sa aking pinag-isipan, pinagdasal, at saka, of course, I ask the guidance of the Holy Spirit, by God, na dapat isiwalat ko yung katotohanan, na huwag po ako matakot, kasi alam ko na lahat ng bagay na dapat at totoo, wag nating itago at huwag tayong matakot. Kasi ako naman, hindi naman ako affected sa mga bagay na kung anong pinagsasabi sa akin na hindi totoo. Kasi God is watching me, God know what is real and totoo. At saka, hindi ko gamitin yung kapangyarihan ko, yung posisyon ko, yung bagay na hindi para sa mabuti. Gagawin kong bagay na... Guys, no, disclaimer po, no, si Ma'am Anarita Reyes ay isang public servant po, no, sa US. Maganda po ang posisyon niya. Kumbaga sa gobyerno po siya nagtatrabaho at talagang pan po siya, masasabi nating nasa magandang posisyon. At sa mga nagtatanong din po, nagkaroon po tayo ng opportunity na makausap din po itong si Ma'am Anarita Reyes noon, na kung saan ay nung may issue po, no, regarding doon sa mga community, no, ng Medit noon, ay nakausap po natin yan si Ma'am Anarita at okay po siyang kausap at mabait po talaga itong si Ma'am Anarita Reyes. Alam po ni Ma'am Anarita Reyes yan na si Jubilito TV po ay nakausap na via video call ni Ma'am Anarita Reyes. So pagpatuloy po natin. Ito para sa kabutihan, para sa katotohanan at kamaliwanagan ang lahat na mismo galing sa akin. You know, since February, mulang February hanggang October, nag-support lang ako sa isang tao na akala ko ito yung nakarapat-dapat. And sa mga panahon na yon, kami ng kaibigan ko, yung parang kinoconsider kong best friend, kami ni Cecilia Bishop, na pag-isip pa namin tumulong sa isang beneficiary kasi akala namin kailangan niyang tulong, so we to do it, you know. So sa mga panahon na yon, kami yung nagtulong, tapos dumating yung point na tinanggal kami sa isang grupo. Tinanggal kami dahil padala kami ng diretso ng pera sa isang beneficiary. Yun ang pinakatotoo. At nandito po lahat, yung ledger ko, kung magkano pinadala kong pera. Nandito po yung lahat sa account ko po. Ilang pages po to, confirmation. Lahat na pinadala kong pera. Ilang pages po yan, mga kalingap, no? Ilang pahina po yan
ng transaction dito po sa pagpapadala ng pera dito po sa beneficiaries na inaakala niya po na talagang mababago niya po ang kanyang buhay in a good way. Pero nabago naman po. Pero yun nga po, unexpectedly, parang talagang in the turn of events, ay talagang masasabi po natin na naging against dun po sa mga taong tumulong, no? Or nakapagbago sa kanyang buhay. So pagpatuloy po natin. Nagsimula po ako nagpadala ng pera ng month of March. Nandito din po sa cellphone ko. Kasi ayaw ko po yung palagi akong sinasabihan na budol-budol po ako at sinasabihan ako na wala akong ambag. God is watching right now. Alam ko na nanonood ng Panginoon at ang nasa listahan ko lang yung galing sa sarili kong bangko na pera na pinadala sa isang tao. At nandito din sa ledger na to nakalagay na umabot ako ng 367,300. Guys, 357,000 po. In one person. Kay Ma'am Ana Rita Reyes lang po yun. 357,000. Kung tutuusin, kaya na magpabahay ng isang beneficiaries ni Ma'am Ana Rita Reyes sa halagang yun. Pero tingnan nyo po kung gaano po ka-generous itong si Ma'am Ana Rita Reyes in regards po, no, sa pagtulong sa mga hindi niya naman totally kamag-anak. No? Dito malalaman natin later on na talagang na-compromise pa nga, no, yung pagtulong niya sa kanyang kamag-anak dahil po talaga sa kanyang pagsuporta dito sa inaakala niya pong talagang mababago niya ang kanyang buhay na beneficiaries. So pagpatuloy po natin. 167,314 ang pera na padala ko. Kami ng asawa ko mulang March 3 hanggang lahat na padala ko is September 1st. At kung makita yung ledger, ang unang pinadala ko is March 3. Nandito din, buksan ko para makikita nyo. Ito yung unang pinadala ko. Ito siya is $100. So may binayaran ako. So 5,337. Ito siya, yung una kong pinadala. Na ito binayad ng loan, binayad ng kuryente ng pamilya nila. Ultimo yung kauna-unahang padala ni Ma'am Ana Rita Reyes ay meron siyang record, no? 'Di ba? Sabi pinambayad ng loan tsaka pinambayad ng kuryente. Biruin mo 'yon. Doon pa lang at that point, talagang masasabi po natin na sumandal na agad sa sponsor ito pong beneficiaries na ito. Dahil ultimo pambayad ng kuryente tsaka pambayad ng utang. In English na lang po ni Ma'am para maganda, loan. Pambayad ng utang ay nakapagbigay po si Ma'am Ana Rita. Next, nagpadala ako March 4. Sunod-sunod ako nagpadala. Okay, March 3. Ito naman March 4. Yung pinadala ko is another 5,000 pesos. So, ang lahat sa listahan ko ito, nawala, kami pa lang ni Bishop nagpapadala ng pera. So, nung month of March, 1, 2, 3, 4, 5, 5 beses po ako nagpadala. Umabot ng 16,987. Kasi tinawagan po ako na yung tatay yata na aksidente or whatever na injured kaya nagpadala po ako ng pera. Galing sa akin. Ayan, di ba? Nag-message na naman daw dahil nga daw po yung tatay ay na-aksidente or na-injured. At without second thoughting, ano bang tawag doon sa English na yun, mga kalingap at kabagis, no? Hindi po nagdalawang isip, second thoughting, you know? Wala pong hindi po nagdalawang isip si Ma'am Ana Rita. Basta nangailangan, padala, bigay. Ganun po ka-generous si Ma'am Ana Rita. Tinawagan ako na yung may injury, kailangan ng tulong. So, nagpadala po ako ng pera. Hindi ko parinig, totoo. God is watching, I'm willing to die right now kung hindi ako nagsasabi ng totoo. I want to open myself for the real. I want to be true to sa mga tao na sa akin. Kasi hindi madali magpadala ka ng umabot ng 367,314. Ito yung at hindi po talaga basta-basta yan. Talagang masasabi mo nating mga bigating tao lang ang nakakagawa niyan. Mga kalingap, mga kabagis. Lahat nandito po yon sa phone ko. Mabuti hindi ko po in-erase kasi in-erase ko yung bank account ko kasi ayaw ko malaman ng asawa ko lahat ng pinadala kong pera. Biruin mo dumating ka sa puntong kailangan mo na maglihim sa iyong asawa dahil nga sa masyado kang masyado mong gustong tulungan yung beneficiaries na hindi mo naman kaano-ano. No? Nagkakaroon na kayo ng financial secrets ng iyong partner para lamang po makapagbigay ka dito sa beneficiaries na ito. Which is para sa akin po, no? Although alam ko hindi a-agree sa akin si Ma'am Ana Rita, ay hindi po maganda yun, di ba? Na nagtatago ka ng sikreto sa asawa mo, lalong-lalo na po pag pera po ang pinag-usapan. Pero tingnan nyo po yung ginawa ni Ma'am Ana Rita dito. No? Talagang totally na devoted siya dito po sa beneficiaries na ito na gusto niya talagang matulungan. So the month of March, ang pinadala ko pong pera, kasi 2 taong pinapadalan ko. Yung isa, para sa isang kalingap, alam mo yon, ako narinig mo, alam mo yon, pinadala ko sa iyo para i-vlog
ang tao na to. So yung month of March, ang una kong pinadala, bakit ko sinasabi to? Dapat hindi ko sabihin to. Dahil sinasabihan pa ko wala akong konti lang ambag ko. Kaya sasabihin ko to. At dinadya ko sa Facebook kasi hindi alam ng pamilya ko, wala na akong pakialam kung malalaman na ng pamilya ko. At least sinabi ko yung katotohanan. You know, kasi instead na ipagaling ko yung kuya ko na may bedridden, pinadala ko pa sa inyo. Kasi ganun. Oh, di ba? Yung sinasabi ko po kanina, imbes na ipagaling niya or yung perang yun na ipadala niya dun sa kapatid niya po ba yun, na bedridden, ay pinadala niya pa sa hindi niya kaano-ano. Ganun po sumuporta si Mama Ana Rita Reyes pag nagustuhan niya po at minahal niya po ang isang beneficiaries. Ako, inuna ko yung iba kaysa yung sa family ko, you know, kaya doon ang biggest regret ko. So, nung month of March, umabot ang pinadala ko ng 43,187 kasi yun ang pinaghandaan ko natin. Hindi ko po alam kung included dito yung washing machine na pinadala ko, pero wala akong natanggap na resibo kung anong ginastos nyo, pero itong pinadala ko. Sa isang kalingap na pinadala ko ng month of March, umabot ng 22,000. That my cash money galing sa bank ko. Kasi mismo yung banko nag-ano sa akin ng mga itong confirmation ng mga lahat ng resibo ko. Ito. Galing to. Kasi yun ang sinabi po sa akin ng lawyer ko. Kailangan may mga ebidensya ako lahat ng pinadala ko. Kasi ayaw ko yung gumagawa tayo ng kwento na walang katotohanan. I want to tell the truth. Hindi po ako natakot dahil karapatan ko bilang isang babae, isang ina. Meron din ako anak may special need. You know, bilang ina, alam ng Diyos. At saka itong month of March, ang pinadala ko diretso sa isang tao na yan is 16,967. Nandito po lahat ng mga lista. Ito po, kung makita nyo, padala ko lang yun sa isang tao yun. All the way there. All the way po. Confirmation yan sa bank account ko po. Hindi ko hiniram yung pera, sariling kong pera po to. Grabe, ang haba. Ang haba nung kwan, no? Yung kwan yan notification or SMS galing sa kwan, sa mga remittances pag nagpapadala ka. Diyos mio, Marimar. I know my pamangkin is watching right now kasi po hindi ko pinagmayabang kahit paano po nakabili po kami ng mga bahay sa Pilipinas. Sa sariling sikap ko, hindi po ako nangutang sa bangko para credit card, hindi po. Pinaghirapan ko kaya doon ako na-realize ko why I'm doing this. You know, kaya sabi ko, Lord, kailangan ko i-open up. At saka nagkontrol ako sa mga pare, sa mga kaibigan ko. Sabi nila, kung matapa akong tao, paninigan ko yung katotohanan in the right way. Kahit siraan niyo ko, sabi niyo kung budol-budol, or nagmayabang, hindi po, totoo po to. At saka yung first souvenir, para sa first monthsary, nandito din po yung ginastos ko. Umabot to ng, galing pa to ng Bacolod, 4,200. May resibo pa ako nito. Kasi mismo yung nagpadala sa akin ng resibo. Everything what I say, I have a resibo. Okay? The next one, in the month of April. You know, the month of April, nagpadala kami kasi ito na yung celebration. Ang first monthsary yata yung March. So yung mga iba, na sinasabing secretary, wala sa libro nyo ang anong meron ako kasi personal kong pinadala to. Hindi it na a group contribution. Sa totoo lang, masakit para sa mga pamilya ko, sa asawa ko, sa mga kapatid kong ginawa ko to kasi never ko ginawa to sa buhay ko. Pero ginawa ko to dahil naawa ko sa isang tao kasi akala ko itong tao mabago yung buhay na kung may nagawa kong kabutihan. Alam ko marami na ako napaaral, marami na ako napag-graduate, but this is the first time I'm doing this. Kung imagine kung ganun yon, tapos in the month, ito pa, ang dami to sa resibo ko. Tapos the month of April, di ba, umabot ang pinadala ko ng 65,000. Nandito po. At saka nandito din po sa sa phone ko, yung mga resibo po, nandito lahat. Kaya dito po, hindi po makinungaling yung confirmation po ng bank na pinadala sa akin lahat kasi kailangan ko ng receipt, everything. Kasi dinilit ko po yung apps na pinapadalhan ko. Dinilit ko kasi ayaw ko makita ng asawa ko. But ngayon po, mapiliin ko yung pamilya ko kaysa sa mga ganitong tao na hindi makatulong sa akin. Kaya nandito po lahat ng mga resibo ng mga pinadala ko po. All the way from March 3. At saka, yun po yun. Month of May. Ito po kasi malaki to Month of May kasi celebration. Kasi itong tao to nagsabi sa akin na hindi na-experience yung debut. Hindi na-experience ganito. Gusto ko ma-experience siya. Gusto namin ni Bishop ma-experience. Bishop spending more than 100,000. More. Alam ko. At ako, nung time na yun, nag-spend ako almost lahat. 147,574. Hindi makinungaling yung ledger ko at saka yung bank account ko po. Kasi ako po yung unang nag-reserve ng ni-reserve ko yung location. Kaya God is watching, God is telling the truth. Kaya kung kayo naninira sa akin, hindi isipin nyo na lalo yung mga narinig ko ma-reactor na wala akong ambag. O hindi pa ako nag-ambag talaga ng September, October, November, natauhan po ako. Ba't ako magbibigay sa tao ng pera na may tirahan naman, may makakain naman, marami na ngailangan, hindi makapag-aral. Halos hindi makakain. They deserve that help. Exactly po, ma'am. Exactly. Tsaka dapat wag po tayo magpa-apekto doon sa mga reactors na sinasabi mo na totally kung tutuusin wala pa sa kalingkingan kung nag-ambag man sila dito sa mga nire-reactionan nila o sinusuportahan nila. Wala pa sa kalingkingan ng ibinibigay mo, yung ibinibigay nila. Pero kung makapanira sila or makapambash sila ng tao, di ba? Ay grabe, ganun-ganun na lang. Kaya para sa akin, Mama Ana Rita, huwag mo silang pakinggan dahil hindi naman nila alam ang totoong pagkatao mo, di ba? Hindi nila alam kung sino ka. At lalong-lalo na, hindi nila alam yung kapasidad mo bilang isang individual, di ba? Nagbabase lamang sila sa nakikita or siguro sa napapanood nila. Ganun lang po yun. At saka, nagdasal ako kasi ang daming kong na-realize na Lord, why I doing this for one person para sumikat. Pati billboard.
Kami ni Betby siya ang gumastos noon. At saka, yung pamangkin ko nandyan, alam niya yon kasi siya yung gumawa ng layout. Ako yung nag-design ng anong gusto ko mangyari, siya ang tumulong sa layout. Kami gumawa yon. Alam mo yung pati yung pag-marathon, nag-rent po kami ng computer sa Pangasinan. Kaya I want to show this. Kasi para makita ng mga tao sabi na wala akong Ano yun? Nagre-rent sila ng computer shop or computer sa Pangasinan para mag-marathon lang ng mga videos nitong ex-beneficiaries na ito. 'Di ba? Grabe. Magkano po ang per hour ng rent ng computer? Kung gaano katagal nilang irerenta yan. Ay grabe po yung debosyon na ibinigay ni Ma'am Anarita dito po sa ex-beneficiaries na ito ng Kalingap, na kung saan ay masasabi po natin talagang buong resources niya at time ay talagang inilaan niya dito, no? Kagaya nga po na sinabi niya, yung akala niyang mababago niya po yung kanyang buhay, pero yung nga po, no, nagkamali po si Ma'am Anarita. Sa pagpatuloy po natin. ambag, wala akong naitulong. Ganito ba yon? Umabot ako ng 367K para gastusan lang yung isang tao? Of course, it's not easy. Samantala yung mga tao sa Pilipinas, kahit 1,000, 5,000 hindi nila makita. Yung $100 na sinasabi nyo, wala sa listahan. Alam nyo kung bakit? Ang nasa listahan ko lang yung ang dumaan sa bank account. Galing sa bank account, saving account ko po. You know, kaya yun na ang kinuha ko. Ang kwento ng $100, gusto ko ipalam sa inyo, ang totoong kwento. Umuwi ng Pilipinas yung asawa ko. Sa totoo lang, ayaw niya pumunta ng Naga. Kaya lang may usapan kami ni Kuya Brooks na pupunta yung asawa ko dahil tumulong kami noon sa a little amount lang na para pag-ambay. Gusto niya na makita yung asawa ko pag-uwi. So pumayag ako. So binigyan ako ng asawa ko ng cash money na pesos para remember sa birthday ko na 50,000 pesos yon. So tinago ko yon. So dahil uwi ang asawa ko, pumunta ng lugar na yan, yung isa kong friend na taga Canada, na part ng group namin, Team USA in Canada, nagpadala siya ng bag. Dahil meron siyang bag na pinadala, nilagyan ko ng mga souvenirs from Las Vegas or sa ibang lugar na puntahan ko kasi mahilig talaga ako mag-travel ever since. I travel for 23 states dito sa Amerika for my hard-earned money, not credit card. I want to make sure kasi ibang lumalabas na kwento, okay? Lahat to hindi po to inutang, hindi ko po credit card to, sarili ko pong pirang pinaghirapan to. You know, pating pera ko niipon ko sa tatak ko, nandito pa yun, nagastos ko yun. You know, pati emergency fund ko. So dahil nagpadala po yung friend namin galing ng Canada ng bag. So dahil binigyan ako ng 50,000 pesos ng asawa ko, para lucky money nilagay ko yung 5,000 pesos. Tinawagan ko yung tao na to, na beneficiary. Sabi ko, lagyan ko ng 5,000 pesos para may remembrance. Ang sinagot niya, kailangan niya, gusto niya yung $100. Kaya yun ang dahilan, binigay ko yung $100. Pero wala sa listahan ko kasi hindi galing sa bank, hindi galing sa bank account ko na transaction. Kasi yun ang sabi ng lawyer ko, any transaction na direct yung may evidence yung pakita. Yung $100 dinala ng asawa ko, binigay sa kanya. Tapos naging issue na hiniram ko, hindi ko po hiniram yun. Pera ko yung $100 kasi palitan kami ng anak ko ng pera. Kasi ng oras na yun, gabi na yun, gusto ko, natusan ko yung anak ko pumunta sa bangko, i-withdraw ang pera ko sa ATM. But it's 8 or 9 in the evening. Ayaw ng anak ko umalit ako ng gabi. Sabi niya, Mom, don't worry, meron akong buong $100, ito na lang, magpalitan tayo. So, binigay ko ng 20 ko na dollar sa anak ko, kinakuha $100, nilagay ko sa envelope na yun. Pero ang totoong kwento doon, hindi ko alam po paano nalaman. One day, nakausap ko po yung isang founder doon sa Philippines na tinanong ako kung nagpadala ako ng $100 nung umuwi yung asawa ko. Ang sinagot ko, bakit niyo alam? Ang sabi niya sa akin, kasi sinabi daw sa group chat nila, sa admin, dahil bigay ako ng $100 nung umuwi yung asawa ko, dapat magbigay din siya ng $100. Yun ang totoong kwento. Kaya, pero hindi ko nga in-include dito sa 367,000 kasi hindi dumaan sa bank account ko. You know? Kaya, yun ang talagang kwento. Tapos, nung May, pinadalahan ko pa kayo ng allowance yun habang nasa hotel kayo. Binayaran ko yung hotel nyo doon ng 9,774. Galing sa bank account ko yun, yung hotel kung saan kayo nagstay. Ako, saang hotel yan? Yun ang Manila po ba, ma'am? Parang may napanood po ako niyan, nag-Manila sila, nag-Manila. Kayo rin po bang gumastos noon? Yung hotel accommodation na yun, ma'am? Tapos pinadalahan ko pa ng pera yung kapatid mo, witness yung pamangkin ko, 5,000 para makapunta doon sa lugar nyo. After that, na-stranded, pinadalahan ko pa ulit ng pera para makastay sa hotel. Tapos pinadala ko pa yung isang pera, si Kalingap Dad ang witness, kasi sa kanya ko pinadala yung pera kasi GCash, wala akong GCash. Kaya almost 14,000, 15,000 para maka-attend lang. Ganun talaga ako ka-generous pag alam kong kailangan ng tulong yung tao. Imagine the month of May, 2 tao pinadalan ko, ikaw at saka yung isang sa Kalingap na umabot ng 147,574. The month of June. Ito na yung month of June na pinadala ko yung pera, pamasahe na makatravel ka para makita mo yung pamilya mo doon na graduation ng pamilya nyo. Na actually nakinungaling ako dito sa mga kapatid ko. Kaya itong dahilan kung bakit hindi kami kasundo ng mga kapatid ko kasi tinakpan ko ang lahat. But right now, I apologize sa mga kapatid ko, ni-block ko pa sila. Pero ako nagbayad ng hotel mo. 9,253 witness. At saka yung nag-extend ka to another 6,000. Tapos pinadala ko pa yung another 10,000 sa kapatid ko para i-tour ka sa pagkain lahat. Alam nila, they're watching right now. So, kaya ng month of June, I spent almost 64,553. Hindi pa ito included yung pera na pinadala ko na galing, hindi sa akin, galing sa Team USA, na isa kong client. Isang client ko nagbigay ng 40,000 sa'yo para gawa ng babuyan kasi kinausap ko ang client ko. You know, ganun ako. Pati pala yung babuyan. Grabe. Magkano po, ma'am? 40,000?
Kayo rin po bang gumastos pala nun? Diyos mio. Kumbaga parang ang lumalabas dito mga kalingap, no? Single-handedly talagang shinolder ng isang sponsor yung talagang pangangailangan ng isang beneficiaries, no? Kasi kung mapapansin natin sa mga sa mga ibang beneficiaries, maraming mga sponsor yan eh. Pero ngayon dito sa inilalabas na expenditure or expenses ni Ma'am Anarita Reyes, eh, parang siya lang halos ang gumastos at saka yung isang best friend niya ang gumastos sa isang beneficiaries. Grabe po ka-generous. Ito pong si Ma'am Anarita Reyes, talagang mapapakon ka na lang mahalingap at kabagis. No? Mapapasana all ka na lang talaga. So, ginawa ko ng way. Bira mo nga sa pinasalamatan. Ang ginawa mo nag-message ka at siniraan ako sa client ko. At sinabi ng client ko, hindi siya basta-basta maniwala kasi kilala niya ako. Kilala niya ako na matulungin, generous, emergency malapitan ng mga tao. God is watching. Ang daming tao, kahit sa grupo natin ng international, ilang sila mga OFW, lumapit sa akin humiram ng pera. Pinahiram ko, binigyan ko pa ng pera. They're watching. One of them 16,000 pesos, one of them 12,000. Yung 12,000 bigay na lang namin ng asawa ko kasi naawa kami. Alam mo yun kasi sa'yo dumaan ang pera. Kaya ni-message ka ng asawa ko na once pumayad yung 16,000, huwag ibigay sa'yo kasi naawa yung asawa ko sa akin. Meron akong sakit sa kidney. Di ba? Kinausap kita, sinabi ko pa sa'yo na being a leader kailangan magkaisa, huwag mag-away, mga reactor, mga founder magkaisa. Pero hindi ka nakinig. Ang daming mga red flag na hindi ka nakinig. Mas pinili mo mag-rent ka ng apartment. Tapos sabi ko, wag mo gawin yun kasi kawawa yung pamilya mo. Marami kang gustong gawin pero ako kasi as a mother, ayaw ko i-tolerate yung mga bagay na hindi dapat. At hindi ako matakot kasi meron akong mga resibo. Meron akong resibo na mismo galing sa bangko ko kung magkano kasi inirate ko nga yung app ko kasi ayaw ko makita ng asawa ko. Pero when I realize, tama pala yung asawa ko, tama mga kapatid ko. Tapos na habang nasa Bacolod ka, nag-extend ka kasi gusto mo samahan yung nakaalam, ayaw ko na sabi ko ano yun. Basta nag-extend ka, nag-stay ka, I spend more money there. Hindi ko sinabi tungkol sa pera, sinabi ko yung dapat alamin mo na nagsakripisyo yung mga tao sa'yo sa pagpupuyat namin, magbabayad kami ng computer para mag-million views na hindi naman nangyari. Ang dami kami, nila ako, nag-ambag doon. Isa na ako doon, kasi ako nag-lead, At saka nung July, di ba, nung June, nagpadala pa kami ng almost 64,553. Ito na yung time na pati si Kuya Brock pinadala namin ng pera, na pinadala yung money bouquet, galit sa akin yun, At tapos ito pa yung July na last na yata, na billboard, sa mga tao hindi nakaalam, kami ni Bit Bishop yung nagbayad ng billboard. Kaya wag po. Ito na yung sinasabi ko, no? Yung pinag-aawayang billboard noon, galing din po pala sa kanila yung nagastos. Grabe. Yung wag niyo akong tilaan na nagpapasosyal ako, nagpapasikat ako, hindi po ako nagpapasikat, hindi po ako nagpapasosyal. Alam ng pamilya ko. Kaya kung alam niyo kung bakit ako binibilhan ng bag ng asawa ko, kasi alam niya hindi ako gagastos ng ganyan. Bitbit ko pa yung bag na binili ng asawa ko. Kasi alam niya, napiliin ko pa yung hindi branded. Kasi alam niya na gusto ko itulong sa ibang tao. Ganun ako. Kahit yung family ko maka-witness yun. God is watching and I'm not lying. And ang sabi nila na hindi ka humingi, nung nakasakit ang tatay mo, sino bang nilapitan nyo? Sino bang unang nagpadala ng pera? Diba? Ako? Yung kaibigan mo, nasa hospital, sino bang tinawagan mo na kailangan Smilyo, pati kaibigan. Grabe. Pati kaibigan mo? Ako, diba? Si J. Brad, nung pumunta ka ng diet, wala kang alawan. Sino ba nagbibigay sa'yo ng alawan kung matay pupunta ng diet? Nung kailangan mo ng pera ng alawan kasi naubusan ka ng pera, pupunta ka kuha ng passport, sino bang nilapitan mo? Diba ako? Nawala yung gamit mo na iwan sa nangyari sa at pumunta ka ng Iloilo. Sino ba nagbigay ng pera pambili ng gamit mo? Di ba ako? Marami akong tinulong, hindi ko sinumbat o sinabi. Sinasabi ko ngayon to kasi gusto ko lang ilabas ang katotohanan sa mga taong naninira sa akin na wala akong ambag, lalo naman sa mga ibang reactor kasi maliit lang binibigay ko kasi yung mga ibang founder yung malaki. I don't care kung malaki binigay nyo. Basta ako, ang binigay ko, umabot lang ng 367,000, pinaghirapan ko, hindi ko inutang yun. Kasi pero Ma'am, huwag niyo pong langin yung 367,000. Kagaya nga po na sinabi ko, halos isang pabahay na yan. At base po dito sa mga statement na binigay ninyo, mga tabulations, ika nga, ay halos parang kayo na po halos ang gumagastos dito po sa beneficiaries na ito. From babuyan, billboards, ultimo expenses sa kaibigan na ospital. Diba? Just imagine that, mga kalingap at kabagis, no? Minsan talaga sa mga nagre-react, no? Aralin natin, no? Aralin natin muna yung kumbaga mga reaction na ginagawa natin. Kasi huwag tayong banat ng banat na wala tayong reference, wala tayong pinaghuhugutan ng points, 'di ba? Sa mga nire-reactionan natin, makapag-reaction lang, 'di ba? Aralin natin para at least kung meron mga bumalik na ganito, let's say yung ganito nga po na ngayon isinasampal sa inyo ang computation ng naibigay. O ngayon, ano ngayon masasabi ninyo bilang isang reactors?
'Di ba? Ngayon, wala kayong ngayong mairibat kay Ma'am Ana Rita Reyes na mababa siya magbigay. Di po ba? Patuloy natin. Pera ko tong kinipon. Pera ko to, kaya yung asawa ko hindi niya alam lahat to. Pero kahit dahil kailangan ko tumayo sa katotohanan, ayaw ko mawala sa mundo na ito na hindi ko sabihin ang katotohanan. Tahimik ako sa loob ng almost 1 month. Wala akong ni-post negativity about you guys, wala akong sinabi about kung kanino man. But it's a time to tell the truth. Kasi the truth will prevail kung anong katotohanan. At saka alam ng Diyos, alam mo na sila yung relationship namin mga kapatid ko dahil sa inyo. Kung alam niyo yon na may mga bagay kang ginawa na pipili mo pati pamangkin ko sumama sa iyo. But God knows, mabuti na lang napaisip ako. Nung pumunta yung asawa ko sa Naga, pumunta sa lugar, ang sinabi mo gusto mo ang pamangkin ko sumama dyan. Hindi po kami pumaya na mag-asawa. Kasi ayaw namin madamay yung pamilya namin sa mga bagay na hindi karapat-dapat. Pinipilit mo yung pamangkin ko na gawin mo videographer, editor, whatever. Hindi kami pumaya mag-asawa. Tapos sinabi mo pa sa akin na wag na ako pumunta doon sa isang community. Pero nasabi ko may panindigan ako. Pag sinabi ko sa isang tao, puntahan ko yung lugar na yon, I'm as a person, ganitong personality ko. Gagawin ko yon kahit gabi na, kahit ano pa. Ganun ang pagkatao ko. Hindi pa ako nagsisinungaling, tanindigan ko ang karapatan. At saka marami pa nagsabi sa inyo, fake ako. Kung fake ako, dapat hindi niyo ako makikita sa social media, di ba? Dapat hindi ako magpakita sa Facebook. Nagpapakita po ako dahil totoo pa akong tao. Mapiliin ako sila, anak ko ng tao, harap ng tao, pero sa tunay na buhay, mabait ako at may tunay na puso. Hindi ko gagamitin ang social media para maninira lang. Ginamit ko para sa katotohanan. At saka yun ang iniisip ko palagi. Naawa ko, maraming kabataan naghihirap. Bakit natin hindi sila yung tulungan natin? Maraming hindi na nag-aral, walang makakain. At nung kahapon ba yun, may napanood ako, isang scouter na hindi mo nga pinapansin, tinalikuran mo. You know, isipin natin, hindi natin mararating yung mga bagay kung anong meron tayo, kung hindi sa mga tao sa paligid natin. Huwag tayong maging mataas, matuto tayong magpakumbaba. You know, alam mo kung bakit galit yung asawa ko? Alam mo yung kung ano? Dahil nung dumating yung asawa ko doon sa lugar nyo, na sinungaling ka, na sinabi mo hindi tayo nag-uusap, kahit ako yung kausap mo, at tinawagan mo ako ng gabi na yon, na sinabihan mo gusto mo mag-extend ng hotel, naggalit yung asawa ko. Bakit mo tawagan ako na nandoon siya? Para in respect. Kaya doon, ang daming nangyari, ang dami talaga. So guys, hindi ko gagawin to para magpasikat, no, hindi ko kailangan yon. Gagawin ko to para sa katotohanan, kasi alam ko na darating ang araw, maging ang kwento natin to. I want to give a lesson na ang daming OFW, kung isipin ko, lumalapit sa akin, humingi ng tulong, hindi ko sila tinutulungan. Kasi mas ni priority kita, umabot ako ng 367,000 para sa lahat ng kind of monthly, whatever, monthly celebration. Ginawa ko yun para matulungan ka. Ang dami ko pang plano na namin noon, ni Bishop na gawin. Pero hindi ka nakinig. Gusto mo inisip yung sarili mo, tapos pati yung mga magulang nyo, mag-message sa akin, i-blame ako, na sinasabi nyo sa akin na tungkol sa pera. Tanungin natin, sino ba nagbigay ng pera? Sino bang tumanggap ng pera? Di ba kayo? Ako nagbigay ako dahil lumapit kayo sa akin. Di ba nung tinanggal kami doon, nag-create ng group, ako, si Bishop, si Kalingap, dahil ikaw, anong tinabi mo? Thank you, Mommy, dahil ikaw yung unang taong tumulong sa akin, unang nag-sponsor sa akin, pambayad ng kuryente ng loan, ganun-ganan, kung ano pa. Simple lang sinagot ko doon. Alam mo yon, di ba? Na-appreciate ka namin ng panahon na yon. But the more stay longer na realize ko nagkamali pala, ang daming much deserving na tulungan, doon ako napag-isip. Lalo na makita ko yung mga kamag-anak ko, mga kapamilya, mga tao sa paligid ko na naging bulag ako sa katotohanan. Ngayon, I open my eyes in reality. And then when I went to the church, unang tanong ng Panginoon sa akin, nung nagutom ba ako, binigyan mo ako ng pagkain. Ibig sabihin, maraming nagugutom. Nung wala akong damit, binigyan mo ba ako ng damit? Ibig sabihin, maraming mga tao halos wala na nasusuot. Nung wala akong tinirahan, tinulungan mo ba ako? So those questions came to my mind. You know, dumating sa point na sabi ko, oo nga, tama ang Panginoon. Maraming nangangailangan. Maraming tao na mas kailangan ng suporta, lalo na yung mga kabataan. Na for the 4 or 5 years na ginagawa namin tumutuloy every single year, na hindi namin hinayaan yung mga kabataan na part ng Woman of Hope Foundation ko. Wala akong YouTube channel noon. Witness yung mga kapatid ko kung ano at sino ako. Kaya guys, huwag niyo akong sinungalingan kasi nandito lahat ng listahan ng pinadala ko. Itong lista na to wala doon sa secretary na sinasabi nyo. Kasi dumating na lang siya during the time of second month na. Kasi kami, Bishop, simula ng day 1, February nandoon na kami. At saka nandito rin yung lahat. You know, hindi magsinungaling. Kasi sa hotel pa lang nagastos ko sa iyo, umabot ng 29,000. Apat na hotel yun. Di ba? 3 o 4. Nandito lahat ang lista. Hindi magpasinungaling. Siguro pasalamat ako kay Lord na nagkaroon ako ng master degree in business administration. Dahil marunong pa ako mag-accounting. Alam ko what is account payable, account receivable. Wala akong natanggap pabalik galing sa inyo. Umuwi yung asawa ko, si Ate Edna, kahit isang pilinet wala kayong binigay. Wala kayong mga bagay na ano. Alam ko mga kamag-anak ko ngayon nanonood. I want to stand what is right and just. Yun lang talaga sa akin. Minsan ko lang gagawin sa buhay ko. Never ako nag-live para sabihin niya mga ganito kasi gusto ko na matapos. So dahil ayaw ko na dumating ang point na hindi ako totoong tao, ayaw ko darating panahon na naging sinungaling ako, pinagtakpan ko. Di ba nung time na na-message kayo ng bumaba kayo sa level ng mga basher, anong sinasabi ko sa iyo? Huwag ka bumaba ng level ng mga basher, sinagot mo sila. At saka umabot yan sa ibang tao. Dahil umabot sa ibang tao, ang sinabi mo, kailangan mo ganitong pera para pagtakpan, para may sponsorship sa NCF. Ang sinagot ko, hindi ako mag-ambag ng pera. Kasi inisip ko, ba't ako mag-ambag ng pera para pagtakpan ang sinungalingan? Pagtakpan ang mga bagay hindi dapat? Bakit natin isipin yung mga luho? Ang daming tao naghihirap. Isipin natin maraming tao mas kailangan. Kaya inisip ko yung 367,000, kung tinulong ko sa tunay na mahirap, mas natutuwa sila at may natutupad sila at never pa nila ako ibabas. Never pa nila akong siraan na sabihin naghihirap kami o whatever, nangungutang. Never ko ginawa yun. I'm so blessed and thankful na si Lord binigyan ako ng asawa na ever since
for more than 23 years married. Never ako pinabayaan. Anong gusto ko mag-travel kahit ang bansa, I can go. Anytime, anywhere. Pero hindi ko ginawa yung na parang, kasi ako yung tipo ng tao na gusto ko pinaghirapan lahat. You know, hindi ako yung, kahit asawa ko, hindi po ako humingi na, ubigyan mo ako para mag-travel ko. No. Pinag-iipunan ko talaga yan. Alam ko pupunta ako na Korea next year. Ngayon pala nag-iipon ako. Ganun akong klaseng tao. Kahit ang pamilya ko, alam yan nila. Kasi pagkausap ko yung pamilya ko, puro business ang naririnig nila sa akin. Iniisip ko yung future. Iniisip ko ano, kasi galing ako sa hirap eh. Galing ako sa hirap, bakit ako magpasosyal? Kung ano nakita sa akin, ganito talaga ako at totoo ako. Ayaw ko takpan ang kasinungalingan. Alam ng mga kapatid ko, hindi talaga ako nag-tolerate ng ganyan. Kaya ngayon, kung sabihin nyo bilang isang magulang, hindi ko pagtakpan ang mali. Mas gusto ko pipiliin itama ang mali, ang katotohanan. At saka alam naman ng Diyos na pinaghirapan ko to, lahat. Hindi kagaya ng sinasabi na budol-budol, mga privilege. I don't care what you say, you don't know me. Kilala kong sarili ko. Ever since mula kaming bata pa ako, alam ng mga kapatid ko, simula nag-graduate ako ng college sa Pilipinas, color po ako. Hindi pa ako binigyan ng privilege. Color po ako, kaya pinaghirapan ko lahat ng bagay. Dumating ako sa Amerika, naging color po ako, hindi dahil binigyan ako sponsorship na awat lang, no. Dahil sa sipag at tiyaga ko. Kumuha ako ng exam, makapasa ako, palagi ako sa top 10. Kaya nga nag-graduate ako ng magna cum laude. Diba? Kung sino man sabi, bobo ako, bugok ako, whatever, sa inyo yun, hindi ako ganun. Kasi kinikilala ko sa Amerikan tao, may panindigan, may karapatan, hindi pa ako maging isang child and family advocate kung hindi ko panindigan. Kaya ginawa kong aurat na to, kasi gusto ko itama ang mali. Ayaw ko na ng, I love you mommy, ayaw ko na pa-tweet behind your back. Ikaw ang pinag-usapan. Bakit hindi kayo magtotoo? Sabihin yung katotohanan, lumapit kayo sa akin. Di ba? Kailangan yung ganyan. Huwag niyo sabihin na hindi kayo lumapit. Paano alam yung baboyan kung walang nagsabi sa akin? Even sabihin, nag-magic na ako, na pinag-isipan ko ganitong tulong. Si Bishop makawitness. Kasi kami ni Bishop, magkaibigan kami. Galing kami sa ibang lab team. Kasi tumulong kami sa ibang lab team. Ang plano namin bigyan ng 100,000 ng birthday mo. Kailang wala kang laptop, kaya I end up nag-buy laptop. At saka inisip ko yung mga ibang keyboard na walang pera, so pinagbigyan namin. So, ako kasi hindi ko lang iniisip yung tao na tulungan. Iniisip ko lahat ng tao sa paligid ko. At saka kung sino man mga tao, kahit dito sa Amerika, makawitness sila kung sino ako. Marami mga immigrant dumating dito. Minsan naging driver ako. Minsan hiniraman ako ng pera. Hindi ako binabayaran. It's okay, ganyan ako. Kahit yung mga pamilya ko, pag sinasabi nila, kailangan ng hiram, ang sinasabi ko sa kanila, huwag na lang kayo miram, bigyan ko na lang kayo kasi alam ko hindi kayo makabayan. Oo. Kahit sa group international, meron sa inyo humiram sa amin dyan. Hindi ko sabihin, alam mo yun. Pero hindi po ako na nanggugulo para maningil sa inyo. Yung isa sinabi ko, wag na, okay na lang yun. Ganun akong klaseng tao. Pero kung bago na kayo naging founder at siraan nyo ako kung anong ginagawa nyo kwento sa akin, walang katotohanan yun. Kasi kahit paano may income ako, dalawa itong trabaho ko, nagsa-sideline business pa ako, may income yung asawa ko, yung anak ko military, may income din siya, at kaya isa ko anak may special leave, may income din siya. Sa totoo lang, for our family alone, we're more than enough. Thank God. You know, kasi alam ko pinagdaanan namin yung hirap nung nag-umpisa kami. Kahit sinong immigrant pumunta ng Amerika, pagdaanan yung hirap. After few years, nagtumikap ako, nag-aral ako, gumawa ako ng kabutihan. Kaya yun ang pinaka-importante na maging mabuti tayong tao, you know, na kahit saan tayo, ano man yung narating natin sa buhay natin, manatili po tayong mapagkumbaba. Ako, nilabas ko lang to dahil marami po nagsabi na wala po akong ambag, ang lay kong ambag, kung ano mga sinasabi nila. Kaya yun, hello po Ate Merly, alam mo na nandito lang ako sa California. Oo, kaya yun talaga, ayaw ko sa mga taong sinungaling. Ayaw ko talaga. Ayaw ko rin sa mga taong sweet talker. Lahat na sabi mo matamis sa harap ko, pagtalikod, akong pinagchismisan nyo, I don't even care. Bakit ko kayo ay worry? Pinalaki ako ng mga magulang ko, nanay at tatay ko, na magtumikap. Lumaki ako, high school ako, college ako, pinili kong tumira sa ibang tao para makapag-aral ako. Ginawa ko yun. Nagtumikat ako para mag-i-scholar ako ng college ako. Ginawa ko yun. Dumating ako sa Amerika, dalawang anak ko nag-aral pa ako. Salamat sa Diyos, kumuha ko ng exam, nakapasa ako ng scholarship ni Barack Obama. Pero imagine, mostly sa mag-grade ko A pa. Kahit hindi madali mag-aral, bilang isang mother, may anak kang special need. Kaya nga nakakuha ko ng award left and right. Because of that, ang dami kong tinulungan. Hindi pa ako maging commissioner, hindi pa ako magkaroon ng mga license dito. You know, hindi ko pinagbayabang na ang license ko is a program director dito sa California Commission of Teaching Credentialing. Yung mga iba, teacher credentialing, teacher ang permit nila. Ako hawak ko ay program director. I can manage multiple sites of school. Kasi pinaghirapan ko dahil nibless ako ni Lord. Kaya, the more na binabat niya ako, the more I'm thankful for God. Kasi hindi nyo alam yung taong binabanggan nyo. Hindi nyo alam yung taong na sinitiraan nyo. Kung sino pang taong sinitiraan nyo, sila pa yung mga taong nagsusumikap. And God is watching. Gusto nyo copy, I can give a copy. You know, kasi hindi ko pwede, hindi po ako pwede magsinungaling. God is watching. Kahit tiraan nyo ko, tiraan yung nawin manalita ko, tinatabihan nyo ko, wala akong pakialam kung saan man kayo pumupunta. At long is your money. You know? Wala rin akong pakialam kung anong ginawa nyo sa pera nyo. That's sure. Ako binigay ko na yung it's done. Gusto ko lang i-open up. Kasi naawa ko sa mga ibang founder na umalis, sinisiraan nyo pa. Mga ibang senior citizen, hindi nyo alam, nagpuyat sila. Kasi ikaw rin ako doon eh. 5 gadget i-open namin para manood, para lang sa isang tao. No. Life is not about being idolatry. Ang buhay hindi nakatutok sa isang tao. Ang buhay nakatutok sa ating mga pamilya, nakatutok lalo ng mga sa OFW. Napakahirap kayo sa ibang bansa. Kasi basic example yung pinsan ko, namatay na, si Ate Mirasol. Pumunta ng Switzerland for so many years, 30, 40 years. Namatay lang, wala siya na-invest. Dahil sa puro sa pamimigay, tulong sa mga kaibigan, mga iba pang kapamilya. So I don't want that happen to my life. It's more than enough and it's enough. You know, kaya I'm thankful for God na my family, my sister watching right now, Annalyn,
I'm sorry na, pati siya ni-block ko. Yung brother ko ni-block ko si Bimbi. Dahil lang sa ito kasi they try to stop me. Pero hindi ako nag-stop sa pagbigay sa pagtulong. But right now I realize na tama sila. Pati yung asawa ko na napiktuhan yung relationship namin kasi tinago ko lahat ng mga binigay kong pera na dapat tinulong ko sa ibang tao, tinulong ko sa sarili ko, sa buhay ng pamilya, kung sino pa kailangan ng tulong dapat noon. Pero it's okay, kasi alam ko naman na ang pera nakikita ko, at saka alam ng Diyos, pero naawa ako, kasi ako lang yun. Just imagine, ilan ba yung, ilan pang mga taong gumawa ng the same thing. At saka mga tao na kayong tumatawag sa akin, di ba? Yung secretary dyan, at saka yung dating founder ng Amerika, kayong tumatawag sa akin, gumagawa, nagkikwento sa akin ng mga negatibo, tapos pagsabihin ko, binabaliktad nyo ako, wala akong alam tungkol sa mga yun. Ako talaga busy ako pag tumatawag, kaya nung sinasabi ko sa inyo, I'm busy, I'm working. I'm doing two jobs, especially na pag daytime, nighttime, marami akong ginagawa. You know, kaya, thank God, all things I believe things happen for a reason. Kasi dapat ko imulat ang mata sa katotohanan. Dapat ko sabihin yung katotohanan, dapat gawin ko yung katotohanan. Wala na akong pakialam kung sabihin yung negatibo sa akin, at least hawak ko yung katotohanan sa kamay ko, hawak ng bangko ko, hawak ng kung sino man pinadalan ko, nandito lahat. Yun ako, ang litan nyo tungkol sa mga group na monthly, yun lang yung litan nyo. Hindi nyo alam yung mga pinadala kong pera. Pera kong pinaghirapan yon sa kabila ng health condition ko, pinaghirapan ko. Kahit yung, kasi ganun ako magmalasakit. Alam ng kapatid ko, pag nagmalasakit ako sa kapwa ko, totoo talaga ako. So yun mga kalingap at kabagis, siguro hanggang dito na lang. It's been 35, almost 36 minutes. At total length ng video na ito is almost 53 minutes, no? Mga kalingap at kabagis, no? Para po sa full video ay puntahan na lamang po natin sa official YouTube channel po, no, ni Ma'am Ana Rita. So ito na nga ang sinasabi ko mga kalingap at kabagis, no? Lesson learned, di ba? Lesson learned kay Ma'am Ana Rita, no? Na okay po. Maganda po ang tumulong. Nakakagaan ng damdamin. Kumbaga, yung mga blessings na ibinibigay sa atin ay naibabalik natin sa mga taong nangangailangan, no? Pero ang sa akin po, no, ay ito, content po ito eh. 'Di ba? Parang biblical din po ito na tulungan po muna natin ang ating sarili. Siguro pag okay na, then tumulong tayo sa mga taong nakapaligid sa atin, sa mga kamag-anak natin, sa mga mahal po natin sa buhay, no? Bago po tayo tumulong sa mga hindi po natin kakilala, 'di ba? Kasi ang hirap naman nun, 'di ba? Tumulong ka sa hindi mo kakilala, tapos yung mga kamag-anak mo ay may pangangailangan din pala. Although sabihin nating ikaw ay nakakaangat ng financial na estado sa kanila at may kapasidad kang tumulong, pero dapat ganun po sana, 'di ba? Tulungan ang iyong sarili, pangalawa ang iyong mga kamag-anak at mga mahal mo sa buhay, then lastly, yun, kung talagang siksik-liglig ang blessings na meron tayo, ay tumulong din sa mga po, no? Sa mga kababayan po nating nangangailangan. Alam ko po yung puso po ni Ma'am Ana Rita Reyes ay talagang napakabusilak, no? To the extent nga po na sinabi niya na sa mga ibang financial na transaction ay hindi niya na po nasabi at nakapaglihim na po siya sa kanyang asawa at muntik na nga pong no? Sabi niya, muntik na nga pong nagkatampuhan dahil syempre po, no, pera po yan pinag-uusapan, savings po yan, no? Pero at least hindi pa naman po hulian lahat kay Ma'am Ana Rita Reyes at na-realize niya nga po, no, na 'di ba, na mas marami pang deserving na pwedeng matulungan, no? At yan na nga po, no, yung mga taong nakapaligid na mas masasabi po nating deserving, mas deserve pa na tulungan kaysa sa iba. So yun, mga kalingap at kabagis, no, talagang very itong revelasyon na ibinunyag ni Ma'am Ana Rita Reyes, no, regarding po sa kanyang mga expenses dito po sa mga beneficiaries na natulungan po, no. At talagang lesson learned din sa mga bashers, sa mga reactors na nagre-reaction ng pointless at walang basihan, no. Kaya nga po na sinabi ko kanina, pag-aralan ang ating mga reaksyon at sa bandang huli para hindi po tayo maputukan at hindi bumalik sa atin yung mga sinasabi natin. At sa mga bashers din, no, panawagan na rin, di ba? Hindi po natin alam yung totoong kapasidad, totoong pagkatao ng binabash natin, di ba? Puro lang tayo nagsasabi ng mga hindi magaganda. Pero ito po, isinampal sa inyo ang katotohanan, di ba? With hard evidence copy. So, ano ang masasabi nyo ngayon dito? Di po ba, mga kalingap at kabagis? So, yun.
Hanggang dito na lang, mahaling kapag kabagis na pahaba. No? I-premiere ko po ito para magkaroon naman po tayo ng interaction sa comment section. At mag-comment na lamang po kayo doon, no? Mga Kalingap at Kabagis. So, hanggang dito na lang mga Kalingap at Kabagis, no? Suportahan po natin Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlogs, Kalingap Rob, Ruel of Malalag. Sama nyo na rin po Jubilito TV Official at ang ating official FB page na may kaparehas din pong title na Jubilito TV Official. No? Suportahan, paki-follow and like ang ating official FB page. At sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, subscribe nyo na po. So hanggang dito na lang. Once again, this is Jubilito TV Official, proud member po ng Team Koos at ng Karepa Year 2024. As I always say, mga Kalingap and Kabagis, peace. Yun, peace, God first. God bless po. Bye!